na. Ayan. Berna. Siyempre, bago ang Pasko sa mga JIL, ang October, ang pinakamasayang buwan. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Dahil sa 45th anniversary ng JIL Church Worldwide. Amen? October 14 na po yan, 3 p.m. Ayan, mamaya ay makinig sa mga announcement dahil parang next Sunday tapos kinasabaduhan na po yan. Kaya may mga announcement po tayo na mamaya ay bantayan po nating lahat. Siyempre, kasabay po niyan, October 1 na ngayon, ay ang bagong tema, no? Kayo po ba may mga natututunan ng mga nakaraang buwan? Napapansin niyo po ba na binabago ng Diyos ang ating mga kaisipan? Amen po ba? Binabago ng Lord yung ating pamumuhay, inaayos ng Diyos ang ating mga pamamaraan. Ngayon pong umagang ito, ang ating bagong tema para sa buwan ng October. Ayan po, pwede nang mailabas. Arise and build a God-exalting church. Yan. Arise and build a God-exalting church. At nakakatuwa dahil mula nga sa pagkakalugmok natin, tayo mismo, ang ating pamilya, maging ang buong mundo, ang ating bansa, no, mula po sa mga pangyayari ng pandemic, unti-unti po tayo po ay itinayo ng Diyos, pinalalakas, at ang dulo po niya, no? Kasi ito na yung pang-12, no, ng ating mga Arise and Build, no, ng ang ating Arise and Build series. Ngayon naman po ay ang God Exalting Church. Ang JIL Church po ay nabubuhay para lang po gawin ang nais ng Panginoon. Amen? At alam po natin na ang pinaka dapat na gawin ng nilikha ng Diyos ay ang luwalhatiin ng ating Panginoon. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Sige, palakpakan nga po natin si Lord, yung mga gising, pumalakpak. Kahit hindi pa nag-aalmusal, sapat-sapat na po yung kagalakan. No? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Yung kaisipan pa lang na sabi, uy, pupunta ako sa panambahan. No? Sobra na po yung excitement noon. Sabi diyan, arise and build a God-exalting church. Yan. Ang atin pong title, sa atin pong introduction, a God-exalting church, sabi po diyan, no, a God-exalting church, ano po bang ibig sabihin po natin kapag exalt, no? Pag sinabi pong exalting God. Exalt God, ang ibig po sabihin niyan, it is a simple statement but one with profound meaning. Ayan. But one with profound meaning. Pag sinabi pong exalt God, ang ibig pong sabihin niyan sa atin pong dictionary, no? Being superior to all others in authority, power, or status. Pag sinabi pong exalt God, it means to rise high, to elevate by praise, glorify, or magnify. Ang ibig sabihin sa madaling salita, ano po? Yan ay itaas, tama po ba? Dakilain, papurihan, kataas-taasan. Amen po ba? So sa ating pong pananalita, sa ating pong Tagalog, ibig sabihin pag sinabing, I exalt you, Lord, itinataas kita, Panginoon. Ayan. I exalt you, Lord, dinadakila kita, Panginoon. Kaya nga sabi nga po, no, yung when we exalt God, we are declaring His supremacy. Kapag daw sinabi nating niluluwalhati, pinararangalan, tinataas natin ng Diyos, tayo po ay dinideklara natin yung supremacy. Ano po ba yung supremacy ng ating Diyos? Ang supremacy, ang ibig pong sabihin yan ay yung ang Diyos ang nangingibabaw, ang Diyos ang nananaig, ang Diyos ang nagahari, ang Diyos ang kataas-taasang makapangyarihan sa atin pong buhay at sa lahat ng nilalang. Amen po ba? So, pag ina-acknowledge po natin ang supremacy ng Lord,
na ang Diyos ang nakapangyayari sa lahat, over all else, ina-acknowledge po natin na siya lamang ang totoong Diyos at karapat dapat lamang nating papurihan at sambahin. Amen? Sinasabi mo, minamagnify. So, pinalalaki mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? So kapag mas malaki ang Diyos sa buhay mo, lahat ng bagay maliit na para sa iyo. Amen? May problema man, pagsubok o anumang mga bagay yan, makikita po natin si Lord pinalalaki. When we exalt God, we're putting Him first. Yan. Kapag sinabi natin we're exalting God, we're putting Him first. Ganun pala yun. Pag sinabi natin itinataas kita, Lord, sa buhay ko, nauuna ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Besides, Jesus said that the greatest commandment to love God with all your heart, soul, and mind. Amen? Kaya the first commandment is, mahalin mo ang iyong Diyos ng buo mong puso, kaluluwa, kaisipan, at lakas. Pag ganun yung nangyayari sa buhay natin, na-exalt, na itataas, na paparangalan ng ating Panginoon. When we exalt God, no, kaya makikita po natin, we know that God is in control. Ayan. Habang hinahanap po nila yan, ang ating teksto po ay mababasa po natin on John chapter 3, verse 30. A God-exalting church. Sige po, mas maganda po kung may Bible kayo. May mga dala po ba kayong Bible? Ayan. Ang advice po natin, no, kung pupunta po kayo ng church, mas maganda, Bible po ang dala. Printed Bible. Ayan. Kung kayo naman po ay lalabas at medyo malaki ito, yan, pwede na po yung mga digital. Part yan ng ating pagmamahal sa Diyos, sa pagpapakita ng pagmamahal natin sa Kanyang salita. On John chapter 3, verse 30, sabi po dyan, He must increase and I must decrease. Sabi naman ng NIV, He must become greater and must become less. Sino po nagsasalita dyan? Si John the Baptist. Ayan, si John the Baptist, ang propeta na pinauna ng Panginoon para ihanda ang daraanan ng Diyos. Ibig sabihin, ihanda ang puso ng mga tao for repentance, no, na lumapit po sa ating Panginoon. Sabi po sa Tagalog, sa John chapter 3, verse 30, dapat siya ang maitaas at ako naman ay maibaba. Ano po ang kwento nito? Ang kwento po niyan, no, si Jesus, nauna po si John the Baptist 6 months earlier. Kung maaano niyo po yung kwento, no, nagbuntis si Elizabeth, nanay po yan ni John the Baptist. 6 months siyang naunang magbuntis, although matanda na siya. Tapos si Mary, ang nanay ni Jesus in flesh, ay nagbuntis din 6 months after. Pagkatapos pinanganak po si John the Baptist at nag-start na po siya ng kanyang ministry. Sabi ng mga disciples, kasi sa isang lugar, pumunta si Jesus doon, may mga binaptize din siyang iba. Tapos sabi ng mga disciples ni John, sabi niya, Teacher, yung na-meet mo doon sa Jordan nung nakaraan, nagbabaptize na rin siya. Di ba yung pinatotohanan mo kung sino siya, nagbabaptize na din po siya. Para sinasabi ng mga disciples si John the Baptist, ala, may kakumpetensya na tayo. Parang ganon, di ba? Kaya sabi po ni John the Baptist, natupad na, no, yung kanyang misyon, no, na dapat si Jesus ang mas lumaki. Si Jesus ang mas makilala at siya kailangan umexit na o talagang matunaw na dahil dapat si Jesus ang maitanghal. Sa Philippians chapter 2, ayan na po ang ating PowerPoint. Palakpakan nga natin si Lord. Lumabas na yung PowerPoint natin. Ayan. Philippians chapter 2, verse 6 onwards. Sabi diyan, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Next slide po. Kayo naman po ang bumasa. Ready, go. He humbled himself and obedient to death,
even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Next slide. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ano pong sabi sa Tagalog niyan? Lagi po nating binabasa yan ang Philippians 2. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa, at lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ito po'y talatang nagsasabi ng ating Panginoong Jesus. After all the things He did, no? Lahat ng Kanya'y ginawa bilang pagsunod sa Ama, ang Ama na mismo ang nag-exalt sa Kanya. Amen? Ang Diyos na mismo nakarapat, dapat lang itaas si Jesus. Kaya nga sabi, every name, that the name of Jesus, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and earth and under the earth and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen? Yung binasa po natin, no, mga talata lang yan po, sentences lang yan. Parang ipinaliwanag lang yung paghihirap na ginawa ni Jesus para po sa ating mga makasalanan. Pero yung bawat senaryo, bawat segundo na pinagdaanan ni Jesus papunta doon sa krus ng Kalbaryo, hindi po yun matatawaran. Kaya nga ang makapagpagrabe pa nga doon eh. Di ba? Kung simpleng tao lang po, kung tao lang yung gagawa noon, siguro sasabihin lang natin, wow, bayani siya. Wow, ang bait niya. Pero hindi po eh. Diyos siya. Di po ba? Hindi pinagpilitan ng pagiging Diyos. Dahil po sa pagmamahal ng ating Ama, ng ating Diyos, para iligtas ang mga makasalanang katulad natin. Karapat dapat lang papurihan ang ating Panginoong Yesus. Amen? Praise God. Sabi po dyan sa Psalms 34, magnify the Lord with me. Let us exalt His name together. Kanina po'y dinaanan natin yung word na magnify. Pag sinabing magnify, palalakihin mo ang ating Diyos. Amen? Paano mo palalakihin ang Diyos? Hindi naman parang lobo lang, no? Kundi, bawat sasabihin mo kung sino ang Diyos sa buhay mo, pinalalaki mo ang Panginoon. Ini-exalt mo ang Diyos. Tinataas mo siya. Nilalagay mo siya sa pedestal. Nilalagay mo siya sa isang posisyon na dapat lang naman at totoo lang naman na nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan dahil siya ang nag-iisang Diyos. Amen? Sabi niya, the Lord, I magnify the Lord with me. Kaya kapag tayo po ay, no, hindi lang po rito, syempre mas lalo dito kapag mga born again, di ba? Pag totoong ine-exalt mo si Lord at totoong minamagnify mo si Lord, kahit sabihin mo ang bigat-bigat na ng sitwasyon mo ngayon, liliit yan eh. Ang mangyayari, yung ano ba yan? Yung resulta ng pagkakilala mo sa Panginoon, lagi kang magpupuri sa Diyos. Amen? Kaya kapag meron, di ba, biniyaan tayo ng Lord ng magpapakanta, ng tutugtog, ng sumasayaw pa nga, tapos tayo naman, hirap na hirap tayong magbigay ng papuri sa Panginoon, ay baka hindi na ma-magnify si Lord sa buhay natin. Amen? Kasi ano na lang yun eh, resulta na lang yun ng sobrang
pagpupuri at pasasalamat mo sa Panginoon kapag binibigay mo ng todo ang lahat para sa ating Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. The English word exalt come from the Latin word exaltare, which means to lift up. Kaya nga po ang JIL Church for God's Glory, no, ay isang simbahan na itinataas ang pangalan ng ating Panginoon. Siguro naman narinig nyo na po ang kwento o patotoo ni Brother Eddie kung paano dumating po ang pangalan ng simbahan na pinagkatiwala po sa atin, yung word na Jesus is Lord. Amen? Sa pangalan pa lang, sabi nga ni Brother Eddie, di ba? Nung mga panahon na yon, usong-uso sa States na ang pangalan ng ministry ay yung pangalan ng preacher o yung pangalan ng evangelist. Wala naman pong mali doon, no? Pero nung time na yun, talagang, di ba, nireveal ng Lord sa kanya, no? Kinikwento nga na meron silang outdoor fellowship, no, doon sa Parks and Wildlife. Isa doon sa mga estudyante nagkaroon ng vision ng isang dove na merong laso na nakalagay na Jesus is Lord. At nabakapan pa yun ng mga verses sa Bible. Isa po doon yung binasa natin kanina, no? And praise God, doon pa lamang po, no, na dapat, kumbaga, pangatawanan sa buhay ng bawat JIL people na totoong Panginoon, si Jesus sa buhay natin at sa simbahan na ito. Amen? Sabi niya, the most satisfying life we can ever have is to exist and live for God and God alone. Next slide. Yan po yung sinabi ni Brother Eddie, no? Isa po sa mga favorite quotes po natin. Walang pinakamaganda, no, na pinaka-satisfying na makukontento tayo na nag-e-exist tayo para lang kay Jesus. Hindi para malugmok, hindi para maging talunan, kundi para itanghal si Jesus sa buhay natin. Amen? Ano po sabi na Ephesians chapter 5, verse 26 to 27? So that He might sanctify the church, having cleansed her by the washing of water with the word of God, so that in turn He might present the church to Himself in glorious splendor. Ang JIL Church po ay biniyayaan ng Panginoon na maging isang simbahan, di ba? Yung sa mission vision po natin, a glorious church. Di po ba? Yun yung pinakadulo na gusto nating hayaan ng Panginoon na biyayaan ang simbahan na ito at ang bawat isa sa atin na maging parte ng isang simbahan na kung saan ang Diyos para sa Kanya mairegalo, maikasal isang simbahan, ang katawan ng ating Panginoon without spot or wrinkle or any such thing, that she would be holy, set apart for God and blameless. Kapag yung mga buhay po natin at mismong ang kanyang simbahan ay isang simbahan na ikakasal sa Panginoon like a bride, na talagang yung buhay naging banal, naging kaaya-aya sa Panginoon, yun po ay pagluwalhati sa ating Diyos. Amen? Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! Kaya nga po, no, ang JIL, ang Jesus is Lord Church, ay meron pong mga distinctives as a glorious church. Doon pa lang po sa vision natin, ang simula pa lang po ay a glorious church. Kaya itong bawat isang dadaanan po natin, ito po yung kakatawan. Ito po yung pagdadaanan o pag-training na gagawin po natin para makamit po natin yung nais ng Diyos at yung ating pangitain, yung ating pangarap na tayo po ang buong body of Christ. Although ito po ay vision lang ng JIL, but I believe lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga Christian churches ay magiging isang simbahang ikakasal sa Panginoon, a glorious church. Amen? Kaya nga po, hallelujah! Kaya na-excite tayo eh. Minsan kasi kapag di na natin pinag-uusapan yung eternity, yung kalangitan, yung pangalawang pagbabalik ng Panginoon, parang paano-ano na lang tayo sa buhay natin, pero ang sarap pong pag-usapan.
na papunta po tayo doon. Kaya sabi po dyan, our distinctives as a glorious church. Pag sinabi pong distinctive, no, ibig sabihin having a quality of character that makes a person or thing different from others. Ibig sabihin, yung katangian na yon, kakaiba. Na pag sinabing, ay, halimbawa, kahit di mo sabihin na Kristiyano ka o kahit di mo sabihin na JIL ka, kapag may kakaibang, halimbawa, sa pag-awit o kung ano man, no? Ay, JIL yan. O kaya kapag sinabing, JIL ka nga pala. No, kasi, meron pong kakaiba. Kakaiba na magbibigay ng papuri sa Panginoon. Nagkakaintindihan po ba tayo? No? Distinctives. Ibig sabihin, yun yung marka na makikita po sa atin pong simbahan. Number 1 po. No? Sabi po dyan, number 1, ang JIL Church worldwide for God's glory and distinctive to be a glorious church is to be a worshiping church. We are a worshiping church. Sabi po dyan, we are a church that consistently takes part in experiences of God's love and forgiveness and is unashamed to present our love to God. Ang isang simbahan na nais maging isang glorious church na ikakasal sa ating Panginoon ay isang simbahan na sumasamba sa ating Diyos. Amen? Sabi po dyan, consistently takes part. Kapag nararanasan mo yung pag-ibig ng Diyos na walang kupas, walang kapantay, walang kapalit, walang kondisyon, at yung pagpapatawad na binibigay sa atin ng Panginoon. And is unashamed to present our love to God. Na-express po natin yung pagsamba natin sa ating Panginoon. Amen? Our uniqueness, sabi po dyan, no? As a church, we seek to lead others to truly see, hear, and experience God's presence and to show how they too can be confident in discovering and expressing their love for God. Hindi lang po yan malilimitahan sa atin pong pag-awit. Although yun na yung outburst, di po ba? Kayo po ba nararanasan nyo na sa sobrang meditation nyo? Ibig sabihin, meditation hindi lang po sa Word of God, kundi yung sa kabutihan ng Diyos, sa maghapong pagkilos mo sa bahay, di ba? Biglang napapabunghalit, hindi nang iyak, kundi nang pag-awit sa Panginoon. Amen po ba? Di ba? Napapakanta ka, di ba? Actually nga yung psalm di ba yung mga kinompose na out of the abundance of the heart ni King David, no? Kahit hindi pa nga siya hari noon, kahit sa panahon na siya ay may mga mabigat na dinadala, walang paglagyan yung pagsamba niya sa Panginoon. Andiyan po ba kayo? Na kahit nasa panahon siya ng paghihirap, hindi matutumbasan yung experiences niya sa pag-ibig ng Panginoon. Amen? Kaya sabi diyan, no, ang panambahan, worship is the reason that we are created. Bakit po ba tayo nilalang? That is to give glory to our Creator. Amen? Amen? The reason we live, the reason we exist is to worship God. Kaya nga di ba, yung nabanggit po Sister Yoli, meron po kasing isang video dyan, di ba, na yung mga nakakapag-create ng sounds pala, yung mga whale, no, yung mga planets, no? Bakit po? Kasi yung pagkakagawa sa kanila ng Panginoon, binibigyan nila ng saysay, no? Nakakagawa sila ng mga tunog para papurihan yung lumikha sa kanila. Amen? Gaano pa kaya tayo? Hindi lang naman tayo whale, hindi lang naman din po tayo planeta, hindi lang naman po tayo mga stars. Tayo yung pinaka-special na nilalang ng Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, may 2 mata, 2 tenga, ilong na maganda. Meron ba? Di ba? Tampong mga daliri. Ayan. Di ba ibig sabihin? Tao yan.
Di ba? Yan yung special na ginawa ng Lord. Hindi niya sinabi sa kanyang salita, let there be. Hindi po. Sabi niya, let us create man. Nag-effort si Lord para gawin tayo. Mas lalo nga, yung whale nga nakakakanta sa Lord. Yung mga stars, mga planets, nakakagawa ng tunog. Ikaw pa nanilalang ng Diyos sa kanyang mga kamay. Hindi ka ba makakagawa? The reason you exist, the reason you were created, it is to give glory to the Lord. Amen? Palakpakan nga po natin sa Panginoon. Kaya yung pagsamba sa Lord, everything, no? Sabi po diyan, worship is the lifestyle of the church. That whatever you do, that you do it for the glory of God. Hindi po malilimitahan sa pag-awit, sa pagtaas ng kamay. Although talagang out of the outburst, no? Kahit nalulungkot ka, kahit may mga pinagdadaanan ka. Grabe, no? Yung pagdideklara mo sa pag-awit. Pero alam nyo po ba, ang bawat aspeto ng buhay natin, anumang ginagawa mo at ginagawa mo yan para kay Lord. Para kay Lord. Siyempre, pag gagawa ka para kay Lord, hindi pangit. Hindi basta-basta. Amen? Everything you do, meron pang ang ibang talata, whether you eat, whether you drink, ibig sabihin, lifestyle na. Parang kung paano ka humihinga, ganun ka rin yung pagpupuri at pagsamba mo sa Panginoon. Amen? Papurihan po natin si Lord. Hallelujah. Sabi po dyan, number 2, we are a healing church. Hindi dahil tayo ang nagpapagaling, kundi ang ating Diyos na lumikha sa atin at nag-delegate ng authority sa mga mananampalataya at sa mga sumusunod sa Panginoon na dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos magpagaling. The distinctive, no, na magbibigay ng papuri sa ating Diyos na maitataas sa ating mga buhay at sa simbahan na ito ang ating Panginoong Yesus. We are a church that testifies of the wholeness that God gives to the church, to the hurt and the sick and the lost. Yung pagpapagaling ng Diyos, tayo po'y may iba na sabi nila yung pagpapagaling ng Lord lumipas na daw. Yung pagpapagaling ng Panginoon ay nung Old Testament lang daw. Hindi po. Dahil ang Diyos hindi kumukupas. Amen po ba? Ang Diyos hindi nagbabago. Amen po ba? No? Kaya hindi pwede kumupas ang pagpapagaling ng Panginoon. Tayo po, bilang simbahan, pinatotoo po natin na ang Diyos ang kayang magpagaling, magbuo, umayos ng sinumang mga nasusugatan, no? Yung may mga who are in hurt, ang mga may sakit sa kanilang katawan, maaaring sakit sa kanilang mga puso o emosyon o kaisipan, at higit sa lahat doon sa mga hindi pa kumikilala sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, no, palagi po natin nasa kahit po sa regular nating pananalangin, kapag may naglagay sa prayer request, kapag meron tayong mga napapanood, di ba, na, uy, kawawa naman yan, ganyan nangyari, no? Nagpre-pray ka agad. Bakit? Kasi walang imposible sa Panginoon. Siya pa rin yung Diyos na nagpagaling noon, hanggang ngayon, nagpapagaling siya. Amen? Praise God. Hallelujah. As a church, we recognize the power and willingness of the great physician to heal the physical, mental, emotional, social, and spiritual wounds of every man. The genuine church moves in the supernatural as the Spirit empowers it to operate in the gifts of the Holy Spirit. Kaya kapag may mga sakit, huwag po kayong mag-atubili na kayo po'y ipag-pray sila. Patungan ng kamay, no, ng taong yon. Pag-pray mo siya, no? At hindi naman ikaw ang magpapagaling. Ang Diyos na tinatawagan mo, ang banal na Spiritong nagpapagaling, na sumasama sa atin, ang nagsasabing kaya siyang pagalingin ng ating Panginoong Yesus. Amen? Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! Ikaw kapatid, meron bang bahagi sa buhay mo, physical, mental, emotional, spiritual, relational,
na kailangang pagalingin ng Diyos. Ang distinctive ng JIL Church na tumatawag sa totoong Diyos ang ating Panginoong Yesus, patuloy siyang nagpapagaling. There is no hurt He cannot soothe, no suffering He cannot heal, no chains He cannot break. Sabi po ni Brother Eddie, di ba? Walang sugat, walang sakit o sakit na hindi kayang pahupain ng Panginoon. Walang paghihirap na hindi niya kayang pagalingin. At walang anumang pagkakagapos na hindi ka kayang pagpalayain ng ating Panginoon. Amen? Kaya kung may mga mahal tayo sa buhay, o kaya may mga kilala tayo that we keep on praying. Minsan kasi na-o-oppress tayo sa kanila, no? Minsan mga nagiging problema natin yung mga taong medyo nagbibigay, making our life difficult. Pero kapatid, hindi tayo lumalaban sa laman. Ang kalaban natin ay spiritual forces. At lahat ng yan, walang sinabi sa Panginoon. Manalangin ka't manampalataya na kaya silang palayain ng ating Diyos. Amen? Praise God. Number 3, ang JIL Church po, exalting God, a God-exalting church. Tayo pong bahagi noon, we are a soul-winning church. We are a church whose heart is to see each man with the eyes of eternity. Tayo daw po, no, ay isang simbahan na hindi titigil, no, may makitang opportunity. Kahit walang opportunity, gagawa ka ng opportunity para ma-share mo yung gospel. Amen? Para meron kang madala na panibagong taong kikilala sa Panginoon. Kaya nga lagi nga po, no, sinasabi natin, marami po tayo kung ikaw yung taong medyo mahiyain magsalita. O ikaw, sabi nila may mga introvert, extrovert, ano man yan. Pag kay Jesus, nawawala ang ating hiya. Di po ba? Amen po ba? Magdala ka ng gospel tracts. Ang dami po nating gospel tracts. Siyempre, basahin mo rin yung laman ng gospel tracts. Mamaya, tanungin ka patungkol yan. Ang gaganda po, Tagalog, gaganda ng mga title. Di ba? Makakagawa ka ng opportunity para makapag-share ka ng gospel. Amen po ba? Amen po ba? Sumakay ka ng tricycle, abutan mo si kuyang tricycle driver. Amen? Nasa pilahan ka. Mag-abot ka sa harap at sa likod mo. Amen po ba? O sa jeep ka, mag-abot ka rin. Kahit mukhang katawa-tawa ka, pero okay lang kasi ang nasa tingin mo sa bawat isang tao na nasa harapan mo, kung hindi siya kumikilala kay Jesus, alam mong kandidato siya papuntang impyerno. Amen? Kaya sabi nga, each man with the eyes of eternity. Yung heart mo talaga, doon po sa Matthew chapter 9. Sige po, tingnan natin po si Jesus. Sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 9, verse 35 to 37. Sabi niya, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo sa kanila ng mga sinagoga at pinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya lahat ng uri ng may sakit at karamdaman at nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang mga pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani, idalangin niyo sa may-ari ng anihan na magpadala ng mga mag-aani. Kaya nga po, si Jesus, pag tiningnan niya yung bulto ng mga tao, ang tingin niya doon lagi. No? Nakikita niya mga sheep without a shepherd, talagang mga naliligaw, litong-lito. Alam niyo yung mga nakakasabay natin, no, sa ating paligid, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan po nila. Kaya nga sabi, always be kind, di ba? Minsan nagsusuplada tayo, minsan naiirita tayo, nakakapagsalita tayo ng mga taong di natin kakilala, di po ba? Di natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng taong iyon. Sa halip na mainis at pangit ang lumabas sa bibig, bakit hindi mo na lang siya bigyan ng gospel tracts? At kung may pagkakataon, no, inopen ng Lord yung opportunity for you, basahin mo, no, sharean mo siya kung ano yung nakalagay doon sa gospel tracts. Amen? Kaya nga po mga kapatid, wag
manghinawang mag-share ng gospel. Dahil anytime na dumating ang Panginoon, paano na? Paano na sila? Paano na mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, kung hindi sila kumilala sa Panginoon? Sabi po ni Brother Eddie ulit, his heart bleeds for the lost. Yung binasa po natin sa Matthew 9:35-37, halos magdugo ang puso ng ating Panginoong Jesus kapag nakikita niya ang mga taong naliligaw ng landas. Amen? Number 4, we are a praying church. Ang JIL Church worldwide for God's glory, tayo po, we want to exalt God. We want God to be exalted sa ating pong mga buhay, maging po sa ating simbahan by praying. No, sabi, we are a praying church. We are a church whose backbone is prayer. As a church, along with the others in the body of Christ, plot with the Lord in prayer for the battles that have yet to be fought but already won. Nakakapagbigay po ng kaluwalhatian sa ating Diyos kapag tayo po ay nananalangin. At bahagi ng ating buhay mananampalataya ang panalangin. At bahagi ng buhay ng simbahan ang panalangin. Andiyan po ba kayo? Bakit? Kasi dito po tayo nakikipaglaban. Dito po tayo nakikipagdigma. Sabi nga po dyan, no? As a church, along with others in the body of Christ, plot with the Lord in prayer. Ano po yung plot with the Lord? Nagpaplano. Yan. Ng mga pakana. Ayan. Kung yung demonyo, nagpaplano sila, nagdi-devise sila ng mga schemes and plans, no? Para mapabagsak mapabagsak ang mga mananampalataya. Ikaw, kapatid, dapat masigasig ka sa prayer. Dahil dun sa prayer, kasama ka sa ginagawang plano ng Diyos para patuloy na pabagsakin ang mga gawa ng kaaway sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, sa buhay ng mga nasa simbahan, at sa buhay ng community na kung saan nandun po tayo. Amen? Kaya kung kayo po'y uma-attend ng prayer room, everyday po yan, except Wednesday dahil may prayer revival, and Saturday na may dawn watch. Sa ulado nyo po ba yung ating prayer items? Andiyan po ba kayo? No, yung mga nasa prayer room, pag sinabing number 1 ka, number 2, number 3, number 4, pag di mo alam, ano yun? Yan. No? Automatic na po yan. No? Ang unang-una natin pinagpre-pray ay si Brother Eddie, ang ating mga leaders sa ating pong simbahan. Diba? This time, naging mapagbantay po tayo sa pananalangin dahil alam po natin na hindi po biro ang pinagdaanan ni Brother Eddie. Amen po ba? Ng kanilang pamilya. Na mga matitinding dagok na kung sa kabilang banda ay pwedeng makampante ka na lang dahil nawala si Ate Dory, nawala si Mayor Johnny. Di po ba, no? Parang kung tayo yung nando, parang ano ba yan, Lord? Di ba? Diba? Parang nakakalupay-pay. And this time, binabantayan po natin sa prayer. Kasi ang demonyo, si Satanas, hindi niya naman pag-aaksayahan ng panahong sirain pa yung mga hindi Kristiyano. Bakit? Sira na yun eh. Nasa kanyang kaharian naman, di po ba? Eh di syempre, ang pag-aaksayahan niya ng panahon, yung mga nawala sa kanya, who came from the kingdom of darkness, then na-translate to the kingdom of light. Naalipat sa kaharian ng ating Panginoong Yesus. Nagdi-devise ng mga plan yan. Kaya dapat nananalangin po tayo. Pinagpre-pray po natin ikalawang ating bansa, ang Pilipinas at maging ang Israel. Pinagpre-pray din po natin ang atin pong simbahan, ang JIL Don Bosco. At pinagpre-pray din po natin yung bawat isa. Basta bumagsak po yan sa prayer request, asahan nyo po sa prayer room, pinagpre-pray po yan. No? Bukod pa po sa prayer room, kapag may mga pumasok doon sa prayer GC, dapat nagpre-pray na rin po kayo. Basta nabasa nyo yun, post for a prayer. Pag-pray nyo po ang aking anak na may sakit. Pag-pray nyo po ito na minsan hindi natin kilala. Pinasok lang, nagpa-pray over lang kasi kilalang born again ka. Pag-pray nyo na po. Amen? Because we are a praying church. Panalo na po. Pinagtagumpayan na ni Jesus.
in between, yung training na dinadaanan natin, mapagtatagumpayan natin dahil sa pananalangin. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Ikaw kapatid, kumusta ang prayer life mo? Meron ka bang tinakdang oras para mag-pray? Personal? Meron po ba? Kahit hindi po mahaba sa simula. Gaano bang pag sinabi mong alas 5 hanggang 5 to 5:15, ilalaan ko po yan sa prayer. Ilaan mo na kasi sinabi mo na kay Lord. Pagdating ng 5 o'clock, nandun na si Lord sa ano yon? Sa dating place. Ano yan? Sa tagpuan, ayun. Sa tagpuan nyo na, di ba? Nung araw kasi, di ba, yung mga palabas ng araw, ang tagpuan sa ilalim ng puno. Yan. Kasi may usapan sila na doon sila ito, ibang klaseng love story. Love story mo at ni Lord, di ba? Alas 5, Lord, 5 to 5:15, magpe-pray ako. Lapit ka na kay Lord, gumising ka na. Pinapaypayan ka pa ng gusto ng mga demonyito. Sige, tulog mo pa. Inaapakan yung mga paan natin. Ay, mga talukap ng mata para hindi nilalagyan ng paste. Yung ating mga para hindi maibuka. Diba? Nararanasan niyo po ba yan? Pero bangon na. At durugin mo sa pananalangin ang mga demonyo sa buhay mo. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Set a time, please. Talagang kailangan pagtuunan niyo po na ganong oras manalangin kayo. Kung kayo po'y may panahon, o bigyan niyo na po ng panahon na mag-join po kayo ng prayer room. Yung ating prayer revival pag Wednesday at yung dawn watch po pag Saturday. Number 5, we are a visionary church. We are a church that looks toward the future as a church, and we concede the futility of walking and planning without God's revelation. We want God to be exalted sa buhay po natin at maging sa atin pong simbahan. At hinahayaan ng Lord, padaluyin yung mga pangitain. Amen po ba? Mga visions na para po maganap yung plano at yung nais ng Panginoon. Sabi po diyan, we endeavor by example to show the way to others so that they too can live our lives governed by the vision. Hindi po tayo basta-basta lang na we operate by flesh. Okay? Meron po tayong karunungang binibigay ang Diyos. Nagbibigay po ang Panginoon sa atin ng kakayahan kung paano po magplano. Pero ang pinakamainam na pagpaplano ay galing sa Panginoon. Amen? Without vision, the people perish. Kaya po tayo, no, yung bagamat marami pong medyo mga in-between tayo this year, no, sa atin pong sa national po. Pero hindi po mapipigilan yung inilagay ng Lord na trabaho sa atin. Ano po ba yung vision na nilagay ng Lord sa atin para po sa Don Bosco? Na makapagsimula po ng isang panibagong simbahan sa KIL Moonwalk. Yung mga efforts sa ginagawa po natin, kahit small lang yan, kahit maliliit lang yan, hindi po tayo napapagod dahil alam natin na bibigyan tayo ng gabay, direksyon at pagtatagumpay ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Next po, sabi po dyan, we are a spirit-filled church. We are a church whose way of life is to seek the Spirit's baptism, as well as His anointing in everything, sharing, preaching, writing, teaching, praying, listening, performing, and so forth. Hindi po tayo kumikilos nang hindi kasama ang pagpupuspos ng Santong Espiritu. Mga kapatid, kaya nga napaka-importante ng daily devotion, hindi po ba? Doon tayo napupuspos, doon tayo ano ba tawag dyan? Kinakargahan. Ayan. Nire-recharge. Nire-refill. Di ba? Ng banal na spirito. Bakit? Dahil kailangan po natin ang kapangyarihan ng Santong Spirito at ang kanyang anointing sa lahat ng ating ginagawa. Iba po yung ang anointing, hindi po yan sa mga nagtuturo lang. Ang bawat isang mananampalataya ay pinapahiran
na kinakasihan ng Santong Espiritu. Diba? Directed by the Holy Spirit. Napakasarap na ang bawat desisyon, bawat gagawin mo, bawat iisipin mo ay direktiba o galing sa pag-uutos ng Santong Espiritu. Amen? Number 7, we are a nation-loving church. We are a church whose conviction is that our nation is our God-given Jerusalem. Paring sabi ng isang paniniwala noon na hiwalay ang simbahan at ang bansa. Pero alam niyo po ba, ang bawat kwento sa Biblia, ang pagkakatawag ng Diyos ay mga bansa. Amen? Amen? At kung ano yung nagiging lagay ng bansa ay dahil kung ano ang lagay ng mga mananampalataya. Kaya nga sabi, where the church goes, the nation goes. Kaya hindi tayo basta lang nakikisawsaw sa atin pong mga pamamalakad ng ating bansa, kundi hinahayaan nating maglagay ang Diyos, magluklok ang Panginoon, at tayo, no, kung hindi man tayo magkaroon ng pagkakataon na maitalaga na makapaglingkod sa gobyerno, ay kapatid, yung mga effort po natin sa panahon ng eleksyon, kapag tayo ay sinusuportahan natin yung mga anak ng Diyos na gagamitin ng Panginoon, katulad po, no, si Brother Eddie ngayon, representative po natin, no, siya po sa SIBAC, no, congressman, si Senator Joel sa Senate. Alam niyo po, napakaganda, no, si Manny Pacquiao, di ba, nung panahon na siya po ay senador, na isipin niyo po, kung walang mga tatayo sa katwiran at tatayo sa kabanalan ng Panginoon, napakarami na pong mga batas na inailabas na dahil ginaya lang sa iba, bet sa ibang bansa ganito, bet sa ibang bansa ganon. Pero lahat pong yun ay taliwas sa mata ng ating Panginoon. Mga kapatid, kapag tayo po, no, yung maging po yung ating pag-support, no, minsan kung tayo po, pag may nga nag-post sa social media, sa FB, nagpa-follow tayo, nagko-comment tayo, minsan nakikipag-away pa nga, di ba? May mga ganyan. Kapatid, alam niyo po bang meron pong FB account si Senator Joel at maging ang SIBAC? Kung kayo po'y nagpa-follow ng mga artista o ng mga celebrity, kapatid, gawin nating makabuluhan kung saan tayo dapat sumuporta at mag-comment, mag-share. Sabi, like, comment, and share. Alam niyo po ba na ang divorce ay halos malapit na maipasa? Kung tayong mga mananampalataya ay kung ano-ano pang ginagawa natin sa mga oras natin sa social media, suportahan po natin yung ating mga senador, yung ating mga si Brother Joel, Senator Joel, si Brother Eddie, o yung mga senador na gumagawa ng mga batas na kontra, no? Na kumokontra po doon sa mga batas na ayaw ng Panginoon. Ang SOGI bill at marami pang iba. Kapatid, huwag kang mahiya na, di ba, baka tahimik, sabi nga di ba, para magtagumpay ang masama ay ang manahimik ang mga mabubuti o ang mga mananampalataya. Kapag ikaw ay nananahimik, ibig sabihin, umaagri ka. Hinayaan mo silang manalo. Kaya kapatid, we are a nation-loving church. Gawin natin to para sa mga susunod na henerasyon at para sa ating bansa. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Patriotism is your conviction that this country is superior to all other countries because you were born in it. Ang patriotism daw po yung pagmamahal sa bansa na kahit mahirap ang iyong bansa, ang tingin mo pa rin, kahit ito ang aking bansa, pinakamamahal ko pa rin itong bansang to. Amen? Amen? Minsan kasi, di ba kapag nakakalungkot lang, nako, sasabihin nila, only in the Philippines. Pero yung pangit na side ang sinasabi. Mahalin po natin ang ating bansa.
All we need to do is to simply come with faith because the nail-pierced hands that will embrace us have already paid the price. Ginawa na po ng ating Panginoong Yesus ang lahat. Faith is to believe. Parang meron yata akong na-miss. Next slide po ba? Number 8, yun na nga. Number 8, we are a faith-filled church. We are a church that trusts in the revealed truths of God. All we need to do is to simply come with faith because the nail-pierced hands that will embrace us have already paid the price. Kapatid, next slide na po, number 8. Ang ating pong simbahan at ang bawat isa po sa atin ay bahagi ng simbahang magtataas sa Panginoon. Bakit po? Pagkat ang lahat ng ating ginagawa dapat ay sa pananampalataya. Amen? Sabi diyan ni Agustin, faith is to believe what we do not see. Tama po ba? No, ang pananampalataya ay yung maniwala ka sa mga bagay na di mo nakikita. At kapag nangyari yon, ang reward mo, the reward of this faith is to see what we believe. Nanampalataya ka sa bagay na hindi mo nakikita dahil kayang gawin ng Diyos yun, kahit hindi mo pa nakikita dahil sinabi ng salita ng Diyos, at ang reward mo, yung bagay na hindi mo nakikita ay darating at ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Number 9, we are a prophetic church. We are a church that is led by a man who is a mouthpiece of God to the nation and to the body of Christ. Mapalad po tayo. Mapalad po ang GIL Church Worldwide. Pinagkatiwalaan po ng Diyos si Brother Eddie na maging tagapanguna po natin. Amen po ba? At for God's glory, pagdating naman po, maging ang body of Christ ay aminado naman po dyan, na kapag ang pinag-usapan ay pakikipaglaban para sa katwiran ng Diyos, sino po ang malakas ang loob? Brother Eddie po. Amen? Brother Eddie po. Dahil sabi niya, I only exist for God. Sabi niya, and for God alone. No? Naalala ko yung mga meditations natin sa Acts 20 verse 24. Sabi ni Pablo, none of these things move me. And neither I count my life dear unto me. Para kay Pablo, hindi na mahalaga ang buhay nito kung ang kapalit nito ay maipagpatuloy ko ang ebanghelyo ng Panginoon. Amen? Number 10, we are an apostolic church. We are a church that has painstakingly identified the necessity of operating under the apostolic offices in order to glorify the Lord with true excellence. Ang GIL Church po, sa pangunguna ng ating Brother Eddie, hindi po tayo tumigil sa 4 na sulok ng Pilipinas. Sa ngayon po, ang alam ko, nasa 70 plus churches na po ang atin pong mga GIL churches. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Na alam niyo po, nakakatuwa eh, 'di ba yung kaganapan ng mga, 'di ba yung binigay ng Lord na prophecy that the Philippines will be the launching pad of the gospel. Hindi natin maintindihan 'yun eh. Tapos nagkaroon nag-open sa iba't ibang 'di ba? Bagamat sabihin nating medyo domestic helper, nagtrabaho sa Saudi, no, sa mga construction, medyo mababa ang posisyon, pero hindi pala natin alam na ang mga pinadadala na palang mga Pilipino doon, 'yun ang gagamitin ng Diyos para magkalat ng ebanghelyo ng Panginoon. Ang laki na po ng gawain sa Hong Kong. Pinasimulan lang po yun ng mga domestic helpers na nandun. Amen po ba? Yung sa Saudi, bagamat napakahirap underground, o ngayon, di ba, parang hindi ka dapat displayed in the public places, pero tuloy pa rin. Alam niyo po, akala natin, no, yung parang napakababang posisyon na mapunta ka sa ibang bansa, pero yung pala yung pamamaraan ng Panginoon para po ma-share ang gospel sa napakaraming tao. Tayo po, alam niyo po ba, sa ating pong pagkakaloob, sa ating mga tithes and offering,
bahagi po ng ating mga tithes and offering ay napupunta po, no, sa ating main church. Para saan po yan? Para doon sa mga bansa na pinasisimulan po natin ang gawain, para po doon sa mga probinsya na talagang hindi naman po naaabot, bahagi po ng ating mga tithes at mga offering napupunta po ron. Nagiging bahagi po tayo ng missions ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Amen? Amen po ba? Kaya mga kapatid, kaya mas napakaganda, no? Ayan, pinasamahan ko na pala. Number 11, we are a giving church. We are a church that costs and gives what costs us so much in terms of money, possession, time, faith, patience, hope, understanding, and love. Ang mga GIL hindi madamot. Andyan po ba kayo? Ang mga GIL hindi nilalamangan ng Diyos. Amen po ba? Ang mga GIL tapat sa Panginoon. Amen? Mapagbigay, tapat sa ating Diyos. Nagtatites, nagbibigay ng kanilang offering, tumutulong sa mga projects, sa mga pledges. Amen? Anything, anyway, lahat namang yan galing sa Panginoon. Amen? And number 12, we are a serving church. Tayo ay isang simbahan na hindi magsasawang maglingkod sa ating Panginoon. Number 12 po, we are a serving church. Sabi po dyan, we are a church that agrees and follows the truth that through discipleship to the Lord compels servitude. Katatapos lang po ng ating series about serving God. Dapat at this point in time, nagawa na po natin, naisip at nakasali na tayo sa mga ministeryo ng Panginoon kung saan tayo makapaglilingkod sa Lord. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. At sabi po dyan, no, sa atin pong last slide, no, sabi po dyan, sa third to the last slide, we are called not to waste time in worldly pleasures that carry no eternal significance, but to grab hold of every one of them and spend them in knowing and loving and serving our loving God. Ang sinabi lang po dyan, dapat ang utak natin, ang kaisipan natin, nakatutok sa eternity. At wala kang gagawin sa buhay dito sa lupa hanggat nandito po tayo na magsasayang sa panahon na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi tayo gagawa ng mga bagay, hindi natin sasayangin ang oras, panahon, talento o kung ano man yan para sa mga bagay na walang eternal significance. Nagigets po ba natin? Hindi, talagang pag gumawa ka, with eternal significance ba to? With eternal, may papuntang eternity ba itong ginagawa ko? Dahil kung ang sagot hindi, walang saysay yan, kapatid, ituon mo ang panahon, oras, lakas mo sa mga bagay na may kinalaman sa pangwalang hanggang buhay. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Tumayo po tayong lahat. Praise God. We are a God-exalting church. Nagkakaroon lang naman po ng saysay ang buhay na ito kapag ito ay pinagamit natin sa Panginoon. The reason we live and move and have our being, it is because of God. Minsan kasi tinatalo po tayo ng ating kabisihan, di po ba? Tatalunin tayo ng mga alalahanin sa ating pamilya, alalahanin sa mga pang-araw-araw nating buhay, alalahanin sa mga worries natin sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, at sa napakaraming bagay. Kapatid, gawin mong priority si Jesus. Mahalin mo siya ng buong buo ng iyong puso at kaluluwa, ng buong lakas at kaisipan. Priority sa buhay mo na, Lord, natutuwa ka pa ba sa ginagawa ko? Natutuwa ka ba sa mga iniisip ko, sa mga pinaplano ko?
Yung mga bagay bang ito talagang nakakapagpataas ng iyong pangalan? Nakakapagbigay ba ng papuri sa iyo? Ang worship, ang exalting God is a lifestyle. Gawin nating priority. Sa bawat bahagi ng buhay natin, si Jesus yung itataas. Amen? May we sing this song and let us exalt the name of the Lord and bless Him. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the words that has made, I see the stars, I hear the rolling thunder that path throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Awitin po natin muli yung mas mabagal na version. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, How great Thou art. Then sings my soul. Then sings my soul. my Savior God, to Thee. How great Thou art. Hallelujah. How Everybody raise your hands to God. Then sings my soul. Then sings my soul. my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How everybody sing. Nagpupuri. Hallelujah. Nagpupuri. Yaring kaluluwa. Yaring kaluluwa. Dakila ka, Diyos ko tamat. Nagpupuri. Yaring kaluluwa. Dakila ka, Diyos ko. hallelujah. Let's allow the instrument to worship and sing songs to God.
papuri sa iyo, Panginoon. Karapat dapat kang luwalhatiin at parangalan. Sambahin ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Hallelujah! Thank you, Lord. Lord, nakikita mo ang mga kamay ng iyong mga anak na nagpupuri sa iyo. Ang kamay at mga bibig, ang puso ng iyong mga anak na patuloy na tinataas ang iyong banal na pangalan. Oh, come on, church! Oh, praise! Praise the name of the Lord. And Father, in Jesus' name, I pray to God, open up the windows of heaven and pour out your blessings to your people, oh God. Hayaan mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan, ikaw lamang ang maitaas. At ngayong oras na ito, tinatanggap namin, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong pagpapala, ang iyong kagalingan, ang iyong himala, Panginoon. Karapat dapat ka lamang papurihan, luwalatin at parangalan. Everybody sing it again. Hallelujah. Yari kaluluwa. Minsan pa, awitan natin ang ating Panginoon. Dakila ka, dakila ka. Diyos ko tama. Oh, nagpupuri. Yari kaluluwa. Ang dakila ka, Diyos ko Ama. Minsan pa nagpupuri, Diyos ko tama. Dakila ka, O Diyos. Ang dakila ka, Diyos ko tama. Hallelujah! Minsan pa natin palakpakan natin, Panginoon, to the highest, Lord God.